Welcome back again to my channel. This is Iwana Vlog. So for this video pauwi na tayo dahil ang lunch ko today. Nag-OT tayo dahil. So for today's video may isa akong subscriber, sabi niya ako lang ba yung dahil 'di ba yung mga kadalasan sa atin ay takot talaga ma-terminate dito sa Hong Kong. So siya naman daw ay ang gusto naman niya ma-terminate, gusto na niyang umuwi sa Pinas. So sabi ko, sabi niya baka ano nga lang daw, homesick nga lang daw yung nararamdaman niya. So sabi ko naman, pag na-enjoy mo naman yung ano dito, yung Hong Kong, kasi for the first week, first month, first contract halos nag-a-adjust ka pa talaga dai. So andun yung mga challenges talaga sa mga ganitong time. So adjustment talaga. Then may nabasa din akong post, sabi niya ako lang ba yung parang hindi mo naman kasama sa buong maghapon ang mga amo mo, pero takot na takot ka na sa kanila. Kumbaga ako dahil ganyan din ako nung baguhan ako, yung palaging lalo na yung amo kong babae, kasi yung amo kong babae may pagka-stricto talaga yung ano niya dahil mukha niya, may din ramdam ko din talaga na may pagka-strict siya. So doon ako natitense pag nadating na yun na nakabusangot nga, yung hindi nakangiti. Parang iniisip ko na agad yung mga ginawa ko nung buong araw, kung mayroon ba siyang dapat ikakagalit. Nag-aalala ako kasi nga takot na takot tayo na ma-terminate yun. Then yung iba din, ako kahit nung ito lang yung ginawa ko eh. Kasi pag lagi mo nga yun naiisip na hala baka magalit, ganito, baka ma-terminate ako, ganyan. Ang ginawa ko dahil lagi nga ako nakanta. Ayan, so yung iba naman, may isa din akong subscriber, no, yung nakausap ko dito, lagi kong kinikwento sa inyo na subscriber ko na nakapag-apply ng direct hire na halos wala siyang binayaran. May naging kaibigan niya, viewers ko rin pala, subscriber ko rin pala. Then nagkita kami. Nagulat ako nung kwento na niya sa akin, sabi niya, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Kahit nga ito si ate, mukha ko lang kilala. Sabi niya, yung isa ko ngang subscriber, nagpa-terminate daw siya sa amo niya. Sabi ko, bakit naman? Ang amo niya daw kasi is, alam mo yon, dahil share room siya sa mga alaga niya, hindi siya allowed gumamit ng phone sa loob ng room niya. Kung halimbawa gusto niyang tumawag sa pamilya niya, kailangan nasa kusina, kasi magigising nga daw yung bata or hindi makakatulog. Yun, then isa pa, pag halimbawa tapos na siya sa trabaho, tapos na siya sa work, hindi pa siya pwedeng pumasok sa room, kundi antayin muna sila na magpahinga din. Kadalasan dito ng mga amo dahil ay late talaga sila magpahinga. So ang ginawa ng subscriber ko, nagulat nga ako, sabi niya umuwi na, saktong 3 months lang. So ang ginawa niya dahil, kasi pag ganun pa nga naman yung amo mo, 'di ba? Parang nakakatamad magtrabaho, parang ang bigat sa loob mo, 'di ba? Wala man lang silang pakiramdam na sa buong maghapon ay pagod ka din. 'Di ba? Then meron din siyang kapatid na nasa Korea. Yun din yung nag-aano ba na, dito ka na lang, kasi kinukuha din siya noon. Kinukuha din siya ng kapatid niya doon sa Korea din. Mas malaki din naman ang doon, ang sahod. So ang ginawa niya dahil para ma-terminate siya ay lagi daw siyang sinasadya niyang mali gumising para ganun lang pala dapat dahil ang gawin pag gusto mo nang ma-terminate. Yung gusto mo nang umayaw, pero syempre ayaw naman din natin mag-break kasi tayo yung magbabayad, di ba? So
ang ginawa nga niya, sunod-sunod yung late niyang gumising. So, ayun, bigla na lang siyang, oh, last day mo na ganito, binuka na namin ng ganito. Oh, ayan. So, ang swerte pa kasi hindi nga siya ang hindi siya ang nagbayad. So, mas may magandang opportunity naman na nakalaan para sa kanya sa Korea. So, sa mga nahihirapan dyan, yung willing naman na umuwi ng Pinas at ayaw mag-break dahil tayo nga ang magbabayad, so pwede nyo rin itong gawin. 'Di ba? Kasi kadalasan ay takot na takot talaga tayo na terminate ng contract natin kasi isang buwan din yun na pagtatrabaho natin, 'di ba? So, pag hirap na kayo at hindi talaga deserve na renyuhan or tapusin ang amo na yan, ang kontrata sa amo mo. So, go na! Ganun lang ang technique pala. Dapat magpasaway ka kung ano yung mga bawal gawin mo. Hanggat sila ang sumuko sa'yo, oh, hindi mo na kailangan magbayad sa kanila ng malaki. O hindi mo na, ikaw pa ang may pera. Kasi pag dahil may nagtanong din pala sa akin, isa kong subscriber, sabi niya, magkano pala ang ticket pag ano ba yun? Sabi niya, magkano pala ang ticket? Kasi ang pagkakaalam niya, sa atin pa din yung ticket, papunta at pauwi. Hindi po. Sagot po ng mga amo natin, kahit i-terminate nila tayo or mag-break tayo, sila pa rin sagot pa rin nila yung ticket natin. Pauwi, pabalik, then 100 travel allowance. So, ayan, sa mga baguhan na no idea, don't worry sa plane ticket kasi sila ang may sagot niyan, mga amo natin. So, ayan, kung gusto nyo nang umayaw, magpasaway lang hanggat patigasan na lang ba, kumbaga. Kung hindi naman nila deserve na tapusin yung kontrata, kung hindi talaga kaya yung ugali, di ba? So, ganun lang ang gawin nyo. So, ano pa ba yung mga rason? Basta yun. Wala nang masabi dahil. So, ayan pala yung lugar namin. Foggy. So, malapit na ako dito dahil sa bahay. Dito na ako sa loob. Kaya kung gusto mo nang mag-break, huwag ka mag-break. Ano ba? So, sabi ko nga sa isa kong subscriber, may problema din niya yung alaga niya. Hindi niya mapasunod. Parang gusto na niya mag-break. Ba't ka mag-break? Sabi kong ganyan. Ikaw ang mapabayad. Huwag ganun. Sabi kong ganyan. Hayaan mo sila ang sumuko sa'yo para ikaw i-terminate. Sila yung magbayad sa'yo. Hindi mo kailangan magbayad sa kanila. O diba? Ganun lang yun. Kasi lugi tayo pag ganun. Kailangan may idea din tayo sa mga ganyan. So, ang tips ko lang din kasi anytime, pwede rin tayong i-terminate ng amo. So, hindi tayo, huwag tayong magpa-kasiro. Huwag tayong magpa-kasiro ba? Huwag tayong magpa-kasiro. Para anytime, kung ma-terminate man, yan, may tayo, may pera tayo. Huwag ipadala lahat sa pamilya. Ayan lamang for today's video, guys. Don't forget to like and subscribe to the channel. See you next vlog. Bye-bye.